Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ating ika-4 na linggong talakayan para sa asignaturang Pilipino sa Panitikang Pandaigdig, ika-10 baitang. Bago natin tatalakayin ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga layunin. Una, na isasalaysay ng mga mag-aaral ang masining at may damdamin sa binasang akda. Ikalawa, nahihinuwa ng mga mag-aaral ang bahaging pinanood o binasa ang pakikipag-ugnayan sa pandaigdig. Ikatlo, nasusuri ng mga mag-aaral ang tauhan at dialogo ng akda. At ang huli, naitatala ng mga mag-aaral ang mga salitang magkakatulad at magkakaugnay ang kahulugan. Ang ating paksa para sa linggong ito ay ang aginaldo ng mga mago. Ito ay maikling kwento mula sa United States of America. Salin sa Pilipino ni Rufino Alejandro ng Gift of the Magi ni O. Henry William Sidney Porter. Panimula, maraming makata at pilosopo ang nagtangkang bigyan ng kahulugan ang salitang pag-ibig, ngunit hindi pa sila ganap na nagtatagumpay. Ang tanging napabatid natin ay ang katotohanan na kapag ang isang tao ay umibig, nakakaramdam siya ng isang kasiyasiya at panatag na damdamin, kabaitan at pagmamalasakit. Nakapili kong ibahagi sa iyo ang kwento ng aginaldo ng mga mago upang ipaunawa sa mga mambabasang tulad mo ang tunay na kahalagahan ng pagsasakripisyo at pagbibigayan, lalo na tuwing sumasapit ang araw ng Kapaskuhan. Ang aralin Topic 7 ay tatalakay sa isang maikling kwentong aginaldo ng mga mago na orihinal na akda ni O. Henry na isinalin sa Filipino ni Rufino Alejandro. Bahagi rin ng aralin ang pagtatalakay sa araling ito ang tungkol sa focus sa ganapan at focus sa sanhi na makakatulong sa pagsasalaysay ng mga pangyayari. Alam mo ba na ang aginaldo ng mga mago ay kaugnay ng salaysay na Biblia hinggil sa 3 haring mago na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo? Ang mga mago ang nag-alay ng mga handog sa Batang Hesus noong natagpuan nila ito sa isang sabsaban sa Belen ng Judea sa Jerusalem. Sila ang sinasabing nagpasimula sa pagbibigayan ng mga regalo. Mga tauhan sa kwento, Delia Dillingham, James Dillingham at James. Ngayon ay babasahin ko na sa inyo ang akda na aginaldo ng mga mago na isinalin sa Pilipino ni Rufino Alejandro. Piso at 87 sentimos, iyan lang, at ang 60 sentimos nito ay barya. May ikatlong bilangan ni Delia, piso at 87 sentimos, at kinabukasan noon ay Pasko. Talagang wala nang dapat gawin kundi sumalagmak sa munting gusgusing sopa at magpalahaw. Kaya't iyon nga ang ginawa ni Delia. Tinapos ni Delia ang kanyang pag-iyak at hinarap ang kanyang mga pisngi. Siya ay nagpulbos. Tumayo siya sa tabi ng bintana at matamlay na pinagmasdan ng isang abuhing pusang nanunulay sa isang abuhing bakod sa abuhing likod bahay. Kinabukasan noon ay araw ng Pasko at ang pera niya ay wala kundi piso at 87 sentimos lamang para ipambili ng pang-aginaldo kay Jem. Kung ilang buwan siyang nagtabi ng pera at ito ang kanyang natipon, kaano ba naman ang itatagal ng kitang 20 piso isang linggo? Naging malaki ang kanyang mga gastos kaysa kanyang inaasahan. Laging gayon ang nangyayari. Piso at 87 sentimos lamang na pambili ng aginaldo para kay Jem. Isang pang-aginaldong maganda, pambihira at yari sa pilak. Yaong maaari nang sabihin karapat-dapat ariin ni Jem. Kagiat siya pumihit at nilisan ang bintana at humarap sa salamin. Nagniningning ang kanyang mga mata.
Datapwat 20 segundong nawala ng kulay ang kanyang pisngi. Maliksi niyang inilugay ng puspusan ang kanyang buhok. Ang mag-asawang James at Delia Dillingham Young ay may dalawang ari-ariang ipinagmamalaki nila ng labis. Ang isa'y gintong relos ni James na minana niya sa kanyang ama at sa ama ng kanyang ama. Ang isa pa ay buhok ni Delia at ngayon nakalugay ang magandang buhok ni Delia, alon-alon at kumikislap na parang buhos ng kayumanging tubig sa isang talon, abot hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod at mistulang pananamit na niya. At pagkatapos ay maliksing pinusod niyang muli na nangangatog pa ang kanyang mga kamay. Minsan siyang natigilan samantalang 2 patak na luha ang tumulo sa gasgas na pulang carpet sa sahig. Isinuot ang kanyang lumang jacket na kulay kape. Isinuot ang kanyang lumang sombrerong kulay kape rin. Umalimbong ang kanyang saya at nagkikinang ang kanyang mga mata nang siya'y humagibis na papalabas sa pintuan. Manaog at lumabas sa lansangan. Sa tapat ng kahintuan, siya ay may karatulang ganito ang mababasa. Miss Sofre, lahat ng uri ng kagamitang yari sa buhok. Patakbong pumanik si Delia sa unang hagdanan at saka naghinto upang bigyang panahon ang kanyang paghingal. Gusto mo bang ninyong bilhin ang aking buhok? Ang tanong ni Delia. Bumibili ako ng buhok, sabi ng madam. Alisin mo yang sombrero mo't nang makita ko ang itsura niyan. Ni Delia ang alon-alon niyang buhok. 20 pesos ang wika ng madam, habang iniangat ang sanay na kamay ang makapal na buhok. Bayaran niyo ako agad, wika ni Delia. At ng sumunod na 2 oras ay masayang nagdaan. Hindi pala. Sa loob ng 2 oras na sumunod ay walang ginawa si Delia kundi ang halughugin ang mga tindahan sa paghahanap ng maipang aginaldo kay Jem. Sa wakas ay nakakita siya. Talagang bagay na bagay kay Jem, parang ipinasadya. Walang ibang tindahang mayroon noon. Isang magandang kadenang platino na ang disenyo ay simpleng-simpleng ngunit nakaakit. Sa tingin lamang ay talagang nakikilalang mamahalin at sadyang karapat-dapat sa relos. Pagkakita niya sa kadinang iyon ay sumaksak agad sa loob niya ang bagay na iyon kay Jem. Katulad nito, mahinhin at mahalaga. 21 piso ang ipinambayad niya roon sa kanya at nagmamadali siyang umuwi. Dala ang 27 sentimos na natitira. Kapag nakakabit na ang kadinang iyon sa kanyang relos ay pihong madalas na titingnan ni Jem ang oras sa harap ng kanyang mga kaibigan. Bagaman sadyang maganda ang relos, palihim kung ito'y dukutin ni Jem upang tingnan ang oras dahil sa lumang katad na nakakabit. Nang dumating sa bahay si Delia, minabuti niya ang gumawa ng kaunting pag-iingat. Kinuha niya ang kanyang pangulot at pinainit ang kalan at kinumpuni ang kasiraang nilikha ng pag-ibig na pinalubha pa ng kagandahang loob. Nang alas 7 nang handa na ang kape at ang pagpipituhan ng karne, si Jem ay hindi kailan ginagabi ng dating. Kinuyo ni Delia ang kadena sa kanyang palad at naupo sa sulok ng mesang malapit sa pintong laging dinaraanan ni Jem. Narinig niya ang mga yabag ni Jem sa unang hagdanan at siya namutlang sandali. Ugali na niya ang magdasal ng kaunti patungkol sa mumunting bagay na nangyayari sa araw-araw at ngayon bumulong siya ng ganito. O poong Diyos, marapatin mo pong sabihin niya na ako'y maganda pa rin. Bumukas ang pinto at pumasok si Jem at pagkatapos ay isinara uli iyon. Parang nangayayat siya at ang mukha niya ay walang bakas ng kagalakan. Kawawa naman, 22 taon lamang siya at nag-iintindi na dahil sa kanyang pamilya. Kailangan niya ang isang bagong damit na pang-ibabaw at wala pa rin siyang guwantes. Pumasok si Jem at walang katinag-tinag. Ang mga mata ay nakapako kay Delia at ang tingin niya ay nakapangingilabot sa babae. Hindi naman galit, ni pagtataka, ni pagpipintas, ni kilakbot, ni ang alinman sa mga simbuyong pinaghandaanan ni Delia.
Basta't nakatitig si Jim sa kanya na ang mga mata ay nagpapahayag ng isang damdaming hindi mahulaan. Maingat na bumaba si Delia mula sa mesa ang kanyang kinaupuan at tumapit kay Jim. Jim, mahal ko, ang wika niya. Huwag mo sana akong masdan ng papaganyan. Pinaputol ko ang aking buhok at ipinambili sapagkat hindi na ako makatagal pa sa hanggang sa isang Pasko kung hindi kita may bibigyan ng isang aginaldo. Ito na may hahaba uli. Huwag ka sanang magagalit ha. Talagang kinakailangan kong gawin iyon. Malakas naman humaba ang aking buhok. Hala, sabihin mong maligayang Pasko, Jim, at tayo'y magsaya. Hindi mo malalaman kung gaano kaganda ang aginaldong binili ko para sa'yo. Pinutol mo ang iyong buhok, ang tanong ni Jim na parang naghihirap ng pagsasalita. Ipinaputol ko at ipinagbili ang wika ni Delia. Hindi ba gusto mo rin ako kahit naputol ang aking buhok? Dinukot ni Jim ang isang balutan sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa. Huwag ka sanang magkakamali tungkol sa akin, Delia, ang wika. Sa palagay ko'y walang makababawas sa aking pagkagusto sa aking giliw dahil sa buhok o sa pabango o ano paman. Datapwat, kung bubuksan mo ang pakete ay maunawaan mo kung bakit ako nagkagayon noong bagong dating ako. Ang balutan ay pinunit ng mapuputi at magagandang daliri at isang malakas na tili ng galak at pagkatapos ay isang hagulhol na sinabayan ng pagdaloy ng masaganang luha. Pagkat ang dala ni Jim para sa kanya ay ang mga suklay, isang huwego ng mga suklay na malaon ng inaasam-asam ni Delia mula nang ang mga iyon ay makita niya sa isang bintana ng tindahan sa Broadway. Idinaitin niya ang mga yaon sa kanyang dibdib at sa wakas ay naitaas niya ang kanyang paninging hilam sa luha ng winika. Malakas lumaba ang buhok ko, Jim. At si Delia lumuksong animo isang pusang napaso at ang sabi, Oo, hindi pa nakita ni Jim ang magandang aginaldo sa kanya. Iniabot iyon ni Delia sabay pagbubukas ng kanyang palad. Ang mahalagang metal ay kinang-nagaya ng apoy ng kanyang kaluluwa. Hindi ba maganda, Jim? Hinalughog ko ang buong bayan para lamang makita ko iyan. Pihong matitingnan mo na ngayon ang oras kahit nakasandaang libesas maghapon. Akin na ang relos mo, tingnan ko lang kung gaano kaganda kung may kabit na ang kadena. Sa halip na ibigay ang hinihingi, si Jim ay nagpatihaya sa sopa at iniunan ang kanyang ulo sa kanyang mga palad at saka ngumiti. Del, itabi muna natin ang ating mga pang-aginaldo at itago natin ang ilang araw. Sayang na gamitin agad ngayon ang mga iyon. Ang relos ay pinagbili ko para maibili ng mga suklay para sa iyo. Mabuti pa'y prituhin mo na ang karne gaya ng alam na ninyo. Ang mga mago ay mga taong napakarurunong at sila ay nagdala ng mga alay sa sanggol sa sabsaban. Sila ang may imbento ng pagbibigay ng mga aginaldo kung Pasko. Palibhas ay marurunong. Pihong ang kanilang mga alay sa sanggol ay may magagandang kahulugan. Marahil ay yaong maaring ipakipagpalitan kung sakaling magkakapareho. At dito'y pinaginutan kong isalaysay sa inyo ang mga simpleng kasaysayan ng dalawang hangal na bata na nakatira sa isang abang tahanan, na buong talinong nagsakripisyo para sa isa't isa kahit na mawala ang lalong mahalagang ari-ariang pinagmamalaki ng kanilang tahanan. Ngunit parang huling paalala sa marurunong ng ating kapanahunan. Dapat sabihin dito na sa lahat ng nagbigay ng aginaldo, ang dalawang ito ay siyang pinakamarunong. Sa lahat ng nagbigay at tumatanggap ng aginaldo, sila ang pinakamarunong. Sila ang pinakamarunong sa lahat ng dako. Sila ang mga mago. Alam mo ba na ang mga pahayag na nakasalangguhit ay mga pandiwang nasa pokus sa ganapan at sanhi? Sa pagsasalaysay o pagpapahayag ng mga pangyayari, gumagamit tayo ng mga puok na ginaganapan ng kilos at mga dahilan ng isang kaganapan upang ipakita ang relasyong sanhi at bunga. Ang ganitong pahayag na kinapapalooban ng puok ulunan
ay may papakita sa focus sa ganapan at ang sanhi o dahilan naman ay papakita sa pamamagitan ng focus sa sanhi. Focus sa ganapan ang tawag sa pandiwa kung ang lunan, bagay o maging ng tao na ginaganapan ng pandiwa ang paksa o simuno ng pangungusap. Ginagamit sa pagpapahayag ng focus sa ganapan ng mga panlaping makadiwang an, han, pag-an, han, mapag-an, han, paki-an at han, at maan, han. Halimbawa, ang plaza ay buhay at pinagkukunan niya ng pang-agdong buhay sa piling ng paralisadong ama. Ikalawa, pinagkunan na niyang minsan ang mga halamang ugat ni Aling Luring. Sa pangungusap na ang plaza ay buhay at pinagkukunan niya ng pang-agdong buhay sa piling ng paralisadong ama at pinagkunan na niyang minsan ng mga halamang ugat si Aling Luring ay ipinukos ng pandiwang pinagkukunan at pinagkunan ang paksa o simunong plaza at Aling Luring na parehong nasa focus na ganapan. Focus sa sanhi naman ang tawag sa pandiwa kapag ang paksa o simuno ay nagpapakilala ng sanhi o dahilan ng kilos. Ginagamit sa focus na ito ang mga panlaping makadiwang A, ika at ikapang. Halimbawa, ang lahat ng katotohanang natuklasan ko ay kinabahala ng aking mulat na pang-unawa. Ikalawa, kinalulungkot ko ang mga pangyayari sa buhay ng ilan sa aking mga mag-aaral. Sa pahayag na ikinalulungkot ko ang mga pangyayari sa buhay ng ilan sa aking mga mag-aaral, ang pangyayari sa buhay ang ipinukos ng pandiwang ikinalungkot. Sa ikalawang pahayag naman na ang lahat ng katotohanang natuklasan ko ay kinabahala ng aking mulat na pang-unawa, ang paksa o simuno ng pangungusap sa lahat ng katotohanang natuklasan ko ang itinuon ng pandiwang natuklasan upang tukuyin ang focus sa sanhi. At dito nagtatapos ang ating paksa para sa linggong ito. Inaasahan ko na mayroon kayong mga natutunan sa ating tinalakay ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga ulit.